ginawa mo na to, road rage ang tawag dito. Pagkasapak mo sa likod, boom! Hindi niya malaman kung anong nangyari, nahihilo pa siya. Makakasuhan ka, tapos isi-seminar ka, una, anger management, kung paano unawain ang mga taong may kapansanan. Para tapisan mo ang galit mo, delikado ka eh. Hindi daw po niya alam na PWD daw po yung kapatid ko. Kahit hindi po PWD dun, wala naman din po silang karapatan na manakit ng ibang tao. Abay, Army Reservist daw na napak ng isang person with disability. Eh, ang kanyang kasalanan na flat huwa yung kanyang gulong na bisikleta habang nasa daan. Itong tao na to, abay, teka muna. Hindi pa natututo sa mga trinabaho ng bitag o talagang tinugis ng bitag at hindi niya alam kay barilis ang katawan mo. Eh, para kang sasabihin natin barilis sa sobrang laki. Nakita niyo kanina. Ay maghanda-handa ka dahil kahit sa kaano ka barilis ka yan, katawan mo na yan, hindi ubra yan kapag trinabaho ka namin. Buong detalye ng sumbong, ito panoorin niyo, boss. Ang kopya ng CCTV na ito ay personal na ibinigay sa bitag mula mismo Sensya sa daan. Sa linya ng telepono, kakausapin ho natin yung kapatid na si Catherine Claire Dalakat. Kapatid ho yan. Catherine, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po, Sir Ben. Ano ba nangyari doon sa kanyang sidecar? Naka-tricycle siya. Siya ba'y nasiraan, na-flatan? Ang sabi po niya kasi, na ano daw po siya, napalatan daw po yung gulong niya. Tapos nakita nga po namin nung inuwi niya sa bahay po, flat nga po yung gulong. Siya ba'y marunong makiusap at nakakausap at nakakasagot naman kapag tinanong? Opo, sumasagot po siya, hindi po. Tapos pag tinanong po kung saan siya sinuntok, masasagot naman po niya. Siya ba'y kasalukuyan kasama mo? Yes po, kasama ko po ngayon. Pwede ko ba siyang makausap at matanong lang lamang kung sa bagay na to, pwede ba siya makasagot o kinakailan ng gabay mo? Kailangan din po ng gabay po. Hello, Mark? Mark, kumusta ka na? Okay ka lang ba, Mark? Natatandaan mo, Mark, yung nangyari sa iyo nung maflatan ka ng bisikleta na may sumuntok sa iyo sa likod ng lalaki? Tandaan mo yon? Ano ang nangyari sa iyo doon? Ano daw yung ginawa sa'yo? Suntok. Okay. Bakit ka sinuntok, Mark? Bakit ka daw sinuntok? Suntok. Munggo. Huminto ka, sinuntok ka. Tapos pinagsabihan ka ng ano? Munggo. Pinagsabihan daw po siyang bugok. Or Mark, kilala mo ba tong nagsuntok sa'yo, sumuntok sa'yo? Dan. Kilala mo daw? Hindi. Ano pangalan? So sa parting to, kakausapin natin ang kapatid. Balik tayo kay Catherine. Catherine, nandiyan ka ba? Yes po. Napansin ko kanina sa pakikipag-usap ko kay Mark, dapat ang hindi siya nakakabuo na isang sentence, hindi ba? Oo, sagot lang siya, hindi. Opo, mga ganun po. Nakakabuo po siya kapag may mga alam siya, pero kapag minsan po, hindi po talaga siya nakakasagot.
Okay. Si Mark ba binigyan ng sinasabing, schooling para doon sa mga person with disability na or bahay lang siya, homeschool lang siya? Nasa bahay po siya nung bata po siya, nag-aaral po siya. Pero na-trauma po kasi siya sa teacher niya dati. Kaya po ayaw niya nang pumasok din. Naintindihan na natin. Saan ang galing tong video na to? Yung video po na galing po na yan is sa City po, City Hall po mismo. Naimbestigahan na ba ito'y reservist na si Jordan Christian Hudalgo na may rangkong sarhento? Nakausap po namin sa barangay po. Anong sinabi niya nung kayo nasa barangay? Ang sabi po niya, hingi po siya ng pasensya, hindi daw po niya alam na PWD daw po yung kapatid ko. Sabi ko naman po, kahit hindi po PWD dun, wala naman din po silang karapatan na manakit ng ibang tao. Satisfied ka ba nung kinausap mo itong si Jordan? Hindi po. Tapos, ang sabi pa po niya, nakikipag-diskusyon daw po yung kapatid ko. Paano Sabi- makapag-discussion? Hindi na makapagsalita. Sige, dyan ka na lang. Anong gusto mong gawin natin? Ako nagigigil dito sa putres na to. Tawagan nga tong barilis na to. May kapansanan tapos hahanapan mo na kung ano. Aber, sige. Hello? Hello, good afternoon, Jordan Christian. Magandang hapon sa iyo, sir. Yes, sir po. Apo. Si Ben Tulfo to. Kumusta ho kayo, sir? Okay lang po, sir. Good afternoon po. Alright, so sir, tanong ko sa iyo, saan ho kayo nakadestino sa pagbilang reservist? Saan kampo ho kayo? Are you still reporting or Reserve lang po, sir, sa Clark po. Second sa Clark? section po. So marunong kang humawak ng baril? Hindi naman po, sir, magaling, pero may alam naman po. Pero magaling ka sa kamay mo. Hindi naman po masyado rin, sir. Hindi ko po masasabing magaling. Pero magaling ka manapak ng isang taong special. Tungkol po dyan, sir, opo, doon po sa insidente po na yon, aminado naman po ako na mali po ako. Umarap din po ako sa kanila, sir. Ako po yung mismong tumawag po sa kanila. Bakit kayo tumawag sa kanila? Kasi po, sir, gusto ko rin pong makapag-sorry kasi po ako po talaga yung mali. Hindi mo man lang siya tinanong, bakit ka pumarada? Bumaba ka lang, sabay sapak. So makikita ko, ipiniplay ko rito ngayon ng video eh. Yes, sir. Opo. Ano po? Nakatigil yung mama, bumaba ka, pagkatapos, walang paliwad, ang katalikod siya, sinuntok mo, sinapak mo sa batok na hindi niya malaman kung anong nangyari, nahihilo pa siya, ayan, hilo pa siya. Tapos, dumiretso ka na sa sakyan mo, tumingin ka lang sa kanya, hindi mo man lang tinanong kung bakit, anong ginawa niya doon. Na hindi mo binigyan ng pagpapaliwanag man lang, bossing. Yes po, ako naman po aminadong Ngayon, kung gano'n ang ginawa mo, ano nagtulak sa iyo kung bakit mo sinapak siya, ang taong wala namang ginawa sa iyo? A, may sakit ka ba na high blood sa sobrang kalakihan mo na yan? B, may diabetes ka ba? Diabetic ka? C, ala ka lang magawa, gusto mo lang manapak dahil nakita mo yung taong sinapak mo, walang kalaban-laban, mas maliit sa iyo. Kasi meron naman sa tricycle niya, sa sidecar niya, nakalagay PWD, ni hindi mo man lang tinanong. Kulang ka ba sa tulog ng mga panahon yun? Medyo po, sir. Etong ginawa mo na to, road rage ang tawag dito. Uminit ka sa lansangan na walang dahilan, maliit lang na bagay, sumiklab ka na, nanapak ka na agad ng taong kawawa naman, may kapansanan, ni hindi mo man lang tinangnan. Pagkasapak mo sa likod, boom! Hilo yung pata, hindi niya malaman, no? Nabingi pa siguro yan. Kanong nakita mo, palakad siya na parang hilo siya. Kaya paulit-ulit namin tinitingnan. Nung kayo nakipag-usap sa pamilya, sa barangay, at say, granting, nakita mo na yung bata, nakita mo yung mama, 29 years old, pero yung kanyang intellectual capacity, yung disability niya, is mababa sa edad niya. Naawa ka ba sa kanya? Yes, sir. Opo. Nag-sorry naman po rin ako nung nagkita po kami sa barangay. Okay. Siyempre, hindi niya kaya i-representa ang sarili niya dahil hindi niya ma-discern. Wala siyang discernment eh. Wala siyang ability to communicate kung ano nangyari. Kumusta naman yung pakiusap mo sa pamilya? Nung kinausap mo yung pamilya? Sabi ko po sa kanila, sir, total, ako naman po, aminado po akong mali. Kung ano, Sigurado ka ba ganun ang sinasabi mo o baka iba ang sinasabi ng pamilya sa amin? Diyan ka lang, Jordan, ha? O, Catherine, diyan ka lang muna, Jordan. Pakinggan mo ako rito. Balanse tayo. Catherine, Hello po. naririnig mo ang salita ni Jordan. Yung nanapak sa kapatid mo.
Totoo ba ang Opo. sinasabi niya? Naawa raw siya at nandun doon sa barangay. Pakisabi nga sa akin kung ano nangyari sa loob ng barangay nung kayo nagharap-harap na. Hindi ko po masabi na naawa siya kasi nung nagkita po kami sa barangay, opo, nang inaamin niya po na kasalanan niya po. Pero nung ano po, ang sabi niya sa amin, dapat daw po may lisensya yan. Sabi niya sa amin gano'n. Tapos, dapat daw po hindi namin pinahayaan lumabas mag-isa. Yan po yung sinabi niya sa amin nun. Okay. Ano ba ang dahilan kung bakit lumabas mag-isa na may dalang tricycle na may sidecar, pedicab, itong kapatid mo? Saan ba siya galing? Galing po siya sa bahay po namin. Pupunta po siya sa lola namin para bisitahin po, para kumain. Doon po kasi yung ruta niya, dinadaanan niya po talaga yun. Parang routine niya na to. Routine niya. Opo, yun na po yung routine niya. Mhm. Satisfied ka naman sa paliwanag nitong si Sergeant Jordan Christian na pananapak sa kapatid mo, tinatanggap mo yung kanyang pagsusori? Hindi po, kasi sinasabi niya po nanghihingi po siya ng pasensya. Ang tanong ko lang naman po sa kanila, bakit po namin sila bibigyan ng pasensya kung yung kapatid ko nga po na PWD, hindi nila binigyan ng pasensya ng ilang minuto sa daan? Eh kung sasabihin niya, siya'y nabigla lamang, hindi niya alam, mainit daw ulo niya dahil kulang daw sa tulog, tatanggapin mo ba to? Hindi po, kasi po nakasakit po siya ng kapatid ko po. So anong dapat gawin nitong si Sergeant Jordan kung nakasakit siya? Ang gusto po naming mangyari ng pamilya ko po is mapagbayaran niya po yung ginawa niya sa kapatid ko po. Sa paanong paraan? Na makasuhan po siya, na makulong po siya. Okay. Ngayon, kung sasampahan mo ng kaso, nasa sa iyo yan. Ako naman dito, inaalam ko talaga kay Sergeant Jordan Christian Hidalgo kung talagang sorry ba talaga siya. Ang pagkakaintindi ko po sa sinasabi yan, sorry po siya kasi nalaman niyang PWD po. Tapos po, nagsasorry din po sila kasi na-post ni Mami po yung picture niya doon po. So gusto mong sabihin, nag-sorry dahil na-booking, kung hindi na-booking, walang sorry. Opo. Opo. Yun po yung, okay. yun po yung pagkakaintindi ko po sa nangyari dito po. Alright. Kasi nung nakaharap po namin siya sa barangay, parang alam niyo po yun, sinasabi niya yung nagpapasensya po siya, pero alam niyo po, mararamdaman niyo din po talaga na hindi bukal sa loob po niya. Ano yung bukal sa kalooban niya? Nagsasabi po siya ng sorry, pero alam niyo po, parang may pa sinasabi pa siya na ay asa yung lisensya, asan po yung bakit hinahayaan yung na ganyan po yung yung hinahayaan yung mag-bike. Okay, so ibig niyo sabihin, wala siyang pananagutan, kaplastikan lang yung kanyang pagsusorry. Yun bang ibig mo sabihin? Opo. Okay. Jordan. Okay, sandali ha. Sargento Jordan. Reservist, Sergeant Jordan. Plastic ka raw. Hindi totoo mga sinasabi mo dahil hinahanapan mo pa ng butas. Parang kasalanan po ng pobre naman. Ang PWD may karapatan naman lumakad kung saan. Wala naman silang perwisyong ginagawa. Kung sila nakakaperwisyo, dapat binibigyan natin ng pasensya. Ang ginawa mo, sinapak mo. Kaya sabi nitong kapatid na si Catherine Jordan, plastic ka raw. Kaya ka nagsusorry dahil na-booking ka na, lalo na ngayon, ang kausap mo, tigre sa ere. Totoo ba to? Naintindihan ko naman po sila, may karapatan naman po talaga silang magalit sa akin, sir. Oy, kung nagalit sila, pero ang sa akin lang, kung nagsusorry ka sa salita, Yes, sir. hanggang sorry lang ba? Siguro kung sa ibang bagay pa yan, makakasuhan ka, tapos isi-seminar ka, pagkatapos i-undergo ka doon sa sinasabing training, una, anger management. Para tapisan mo ang galit mo, delikado ka eh. Pangalawa, dapat ma-educate ka kung paano unawain ang mga taong may kapansanan. So edukasyon ang kinakailangan, hindi basta sorry, hindi ka palalagpasin dito. Kasi kung sa Amerika, masisentensyan ka niyan, pananakit, physical injury. To somebody who's special, walang kalaban-laban, that is a physical injury. Sa mga ganong klaseng tao, meron silang, kumbaga, karapatan na mabigyan ng hustisya sa tamang proseso sa mga taong kapareho mo, sinaktan sila. So, sa parting to, ang gustong sabihin itong kapatid, dapat sinasampahan ka ng kaso, doon ka sa hukuman humingi ng sorry. Kung ano ipapataw ng hukuman laban sa iyo, ay yun ang hustisya sa kanila. May mga party list ng PWD, may karapatan yan.
At may mga batas na nakaukulang batas na hindi mo sila sasaktan at may kaparusahan yan. Siguro, maganda, bumalik uli kayo sa barangay, magpapadala ako ng tao ko dyan. At pagkatapos tutulong kami sa mga hakbang na para makuha mong hustisya na karapatang ito'y kaparusahan sa mga nananakit sa mga taong may kapansanan. Kung si Sergeant Jordan humihingi ng sorry at talagang mapapatawad nyo at naintindihan mong sorry, nasa sa inyo na yon. Pero kung itutuloy mo pa rin, may ibang usapan na yan. So anong gusto mo, Catherine? Kausapin mo muna siya, Sergeant Jordan, mag-round 2, pag-uusap muna kayo. Sige po, kakausapin po. Okay, Jordan, mag-usap daw muna kayo, round 2. Para na sa ganon, maayos, kasama ang nanay niya, nanay ng may disabled, at saka ikaw, para na sa ganon, nang ito'y magkaliwanagan. Hindi ako'y nanguudyok na kasuhan ka. Sinasabi ko lang karapatan. Kaya meron sinasabing hashtag ipabitag mo. Gusto ko na rin pong kahit dito po sir, dito pa lang sir, humingi na rin po ako. Total live naman po ito. Gusto ko sana humingi rin po talaga ng pasensya sa pamilya ng nasaktan ko po. Alam ko pong mali talaga ako. Mali rin po na nagtanong po siguro ako nun sa barangay kasi hindi ko rin po alam na bike lang po. Akala ko po tricycle kaya po natanong ko lang din po kung may lisensya kasi nga po ang pagka-PWD po pala sa ulo. Kaya po concerned lang din po ako na dapat po may kasama man lang po siya na buhabiyahe. Yun lang naman po. Siguro po pangit lang po yung pagkaka-deliver ko nung time na yon. Pero sincere naman po yung pagsasorry ko sir kasi ako rin naman po talaga yung unang tumawag sa kanila para po makipag-usap talaga. Humingi po ako ng tawad sa nanay niya, kay Sir Tonton, tsaka kay Ma'am Claire po, at tsaka kay Sir Mac po, na kapatid din po nila. Okay ba, Catherine? Okay, sige po. Sige. Bigyan muna natin ng pagkakataon kasi kung talaga nagsisisita, gusto niyang tuwirin ang pagkakamali. Bigyan mo ng pagkakataon, marinig man lang muna siya. Hanggat marinig ng magulang mo at medyo doon tayo kung hindi pa nangyayari ang pag-uusap, paghaharap, ayoko muna magsalita. Medyo I reserve na not to say anything hanggang hindi kayo nakapag-usap ng maayos. Okay? Sige po. Eto hong kaibhan ng nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo.